Limutan na enkwentro yung gira ng Marawi, ilang months yun. Nasa always 9 months. Araw-gabi nagtatrabaho kami ng kabady ko. Ang kabady ko noon si Staff Sergeant Alihos. Kami lagi yung araw-gabi mula Dragon, simula umpisa noong May 24, 2017, umpisa na kami noon sa Marawi. Hanggang natapos. Araw-gabi yung lakad namin. Mula Dragon na building, Dragon na istayan namin, nilalakad namin ng mga almost 1 kilometer papuntang Lakeview. Doon sa area na talaga na yung nandun ang kalaban, yung Tintin. Kaya mahirap yung trabaho namin dalawa. Minsan na in case na araw-gabi, titinik kami ng pako. Tapos dahil yung mga pako na lang yung kandun. Ano yung designation mo that time nung Marawi tayo? Ako yung platoon sergeant ng mga sniper na dala ko. So, sniper ka doon. Ako sniper. Ano yung pinakamahirap sa sniper na trabaho doon sa Marawi? Yung nauna sa mga batalyon, kami ang sumisilip sa unahan bago papasok sa mga building yung mga tropa. Lahat na suportahan namin yung 1st Battalion, 10 IB at saka 53rd at saka 3rd Battalion. Doon kami almost sa 3rd Battalion naglagay sa class 2 to 0. Gaano kahirap yung isang sniper sa rural? Kasi tayo sa ranger, train naman tayo ng, kumbaga tinitrain tayo ng jungle. Although may graduate ka rin ng assaulter, master. So, train din kayo sa urban. So, hindi, parang nagiging madali lang sa inyo bilang sniper yung sa Marawi tayo. Sa Marawi time, lahat tayo nag-aaral noon. Kaya yung lagi dala namin na Staff Sergeant Alihos, yung sinsil at saka martilyo. Lagi kami mayroon. Kasi nagbubutas kami ng pasilipan namin. Araw-araw nagbabago kami ng area. Hindi kami tumatagal ng 2 araw doon sa isang butas, sa hides namin. Araw-araw lumilipat kami ng hides. Parang every time na i-deploy kayo yung sumisipat sa tropa din. Tinitingnan nyo kung ano yung posisyon din ng kalaban. Opo. Yun ang ginagawa trabaho ng sniper doon sa urban. Yung sipatin mo muna yung harapan bago papasokin yung mga assaulter natin ng mga scout ranger. Yun yung instruction sa inyo. Yun ang instruction ng mga batalyon commander. So paano nyo napanatiling hindi kayo mapupulaan sa posisyon nyo? Yung patient, yung pagtsatsaga sa kalaban. Yung patient na hindi ka mabulabog, wala kang ingay. Dapat maupihan mo ng maayos yung target mo bago papasok yung mga tropa natin na hindi sila madisgrasya. Tulungan natin na hindi madisgrasya yung mga tropa. Kaya kalagahan ng sniper, lagi na una yan sa harapan para masuportahan yung mga assaulter natin sa likod bago sila papasok sa isang building. Kasi ang urban, mahirap nagira yan. Kasi ang urban, andun na yung kalaban. Pagpasok mo sa pagpasok mo sa pinto, andun na kaumang yung baril ng kalaban. Kaya dapat ililisin mo sila ng kuhan. Kung makita mo ng sniper, binabaril agad dyan sila. So, in-expect nyo ba yung gira sa Marawi na ganun katagal? Yung first day nyo doon? Noong nandating kami nung Mayo pa lang, alam namin tatagal kasi na kup na ng buong kalaban yung area ng Marawi na ilang barangay yun. Napaikutan na ng mga sandalo rin. Yung Bungal Bridge, ilang attempt ng mga tropa na hindi mapasok-pasok kasi tulay. Nung lumipat yung 3rd Battalion, lumipat kami sa Lakeview. Doon namin nadandahan hanggang na encounter namin yung pinakamalupit na lang sniper sa high ground. Na sa high ground siya nakatago. Na counter namin ng 3 days. Paano nyo yun na overcome yung ganong sitwasyon? Sa tiyaga at patient lang kasi na awa kami sa kapwa namin sundalo na nakikita namin pag lumabas ng building tinatamaan silang hawak-hawak nila yung mga wounded o kamay nila may tumutulo ang dugo. Kaya tinatagaan namin mga sniper na magampanan namin yung tungkulin namin. Bilang isang sniper, ano yung kailangan na dapat gawin nyo para hindi kayo kumbaga, ano yung kinakatakutan nyo as a sniper nung employ kayo doon na sniper sa Marawi? Yung ma-burnout kami sa hide namin, yung ma-counter kami ng kapwa namin, kalaban namin na sniper. Yun ang nakatakutan namin. Kaya ang butas namin maliliit pa pasok lang yung bala sa butas. Butas na napakaliit lang. Ulit lang na matapasok lang yung scope at saka bala na bubutasan namin kasing laki lang ng 10 pesos na 20 pesos na bilog ngayon. Yun na yun, makasilip na kami dyan.
So hindi talaga kailangan i-expose yung katawan doon. Kasi marami rin magkalaban na magagaling rin, lalo na sa urban. Kasi ang gira sa urban, hindi namang long range. Malapitan lang. 100 meters, kaya papasukan ng mga kalaban rin yan. Kaya marami na, minsan na tropa natin na sumisilip sa butas. Ganun rin ang kalaban. Sumisilip sila sa butas, kinakounter namin kayo butas, pinuputukan rin namin. Marami rin nadadali kanila sa mga butas na yan. May pagkakataon ba, Master, na nag-enkwentro kayo versus sniper na kalaban? Mayroon kasi pinapasyutan rin kami. Kaya di kami tumatagal ng sa isang araw na burnout na yung loophole. Kinabukasan, mag-iba ka naman ng loophole. Magbutas ka naman paribago. Hindi ka tatagal dapat ng 24 hours din sa loophole mo. Paano nyo ma-identify na burn out na yung compromise na yung location natin? Pag pinutukan ka na pero di na pinutukan na yung yung building. Pinutukan na ng mga mortar rin nila o 50 caliber. Ibig sabihin burnout na yung mo. So alam nila na may sniper talaga din. Alam nila, mayroon rin silang naglulukit kasi ang pinakadistansya lang niya na mga building harapan is pinakamalayo na 50 meters. Kaya ganun ang laban sa urban, mga 25 meters, kabilaan lang ng kalsada. Kalaban na. Hindi pa kayo takot tong time na yun, Master, na yun nga, sniper kayo. So, napakabigat ng mga dala nyo. Kung kailangan nyo talagang mag-maintain yung location nyo na hindi kayo maano doon. Hindi pa kayo takot doon nung time na yun na sniper, dalawa lang kayo. Tapos, anong yung nasa isip mo? Ang takot nasa atin na, kaso lang overcome natin ang takot para matulungan natin, yung sabi ko nga, matulungan natin yung mga nangangailangan na tropa natin na makauwi sa pamilya rin nila. Yung ano, Yun ang mga misyon namin dalawa ni Alejos noon. dumating ba sa pagkakataon na as a sniper kayo doon yung parang dito na yata tayo? Kung magaling ka kuan ng loophole mo, magtago, wag di mo maisip yan. Kasi pagalingan doon, urban yan, marami ka makubiran. Kaya dapat ang butas mo talaga, sabi ko nga, 20 lang yung piso natin ngayon, yung coins na 20, ganun lang yung mga 3 inches diameter lang, yung butas mo. Hindi ka dapat maglaki ng butas. Kung maglaki ka ng butas, lalo kung umaabot ng 12 inches, yari ka na dyan. Dapat nga, ang pinakamalaki lang is 3 inches diameter ng loop, yung butas ng madaan lang yung scope at saka yung barrel. So talagang nasisipat nyo yung kalaban? Nakikita namin lahat na nakikita ng mga kalaban kasi kung sa butas nila, pakusyutan namin, kasi yung tumatawid ng mga kalsada, may mga daladalang bata, na parang pamain nila yung mga bata, nasisipat namin. Kinalaunan, para makatawid sila sa kalsada, gagawa sila ng mga kulambo, dugtungin na madaan, di sila masipat doon sa dinadaanan nila sa kalsada. Tapos kundi, bubutas sa ilalim ng building, tatawid sa kabila ng building. Gumagawa sila ng rat hole para sa kabilang building. Iniiwasan nila yung kalsada tumawid kasi maraming sniper na nakaumang sa kanila bawat kalsada. Bakit napakatapang mga kalaban natin doon sa Marawi? Yun ang doktrin nila doon sa kanila, yung mauti na yung group. Kasi Butag 1 hanggang Butag 4, sila ng kalaban namin sa doon sa pinagpapraktisan nila. Yung Butag na yun, kaya grabe, urban na yun. Sa Butag pa lang, nag-umpisa na yung urban. Hindi pa tayo nag-evolve yung mga kalaban nag-evolve na. Nag-urban na sila. Kaya mauti, Butag 1 hanggang 4, inumpisa na yun. Butag 1 hanggang 4. Oh, sakali yun ang dinurog talaga ng story ng army. Kasi yun, doon sila nag-training na talaga, nag-umpisa yung urban, nag-era. Ano pa yung mga nakikita sa sniper doon sa mga tropa, Master? May na-witness ba kayo doon na yung tropa matamahan doon kasi nasa taas kayo? Sabi ko nga, pag nakapasok na sila sa building, dahil lumalabas na tropa, nakikita namin duguan, mga kamay naglalakad papuntang Midik o Midik, dinadala sila na duguan. Kaya yung mission namin sniper, nandoon kami. Nanguna kami talaga para masuportahan namin lalo sila, mga tropa. Minsan yung sa may city jail, pagpasok ng 51st, yung nakuhan sa loob, yung isang section nila, yun, pin down lahat. Para may 3 pa na iwan. Tapos na pinaupihan sa amin araw-gabi, bantayan, hindi ba? Araw-gabi. May gamit na kami nung unang dinala sa amin na thermal. Doon sa Marawi, Master, no?
Patapos na ang Marawi. Ano yung pakiramdam na isa ka na nagtapos sa Marawi, sa Pagulog Marawi? Historical mo. Proud ka ba sa sarili mo? Nung naramdaman namin na kuan, marami rin na kuan, para may phobia na rin. Phobia kasi ilan buwan na gira. Yung araw-araw na lang, oras-oras, putok na lang narinig mo. Wala nang kuan na di ka marinig kundi putok. Iba't ibang klase ng uri ng putok na mga bala mula taas o baba. Yung mga phobia na rin. Pero na-overcome rin namin dahil pagtapos ng Marawi, ginawa kami tayo mga sundalo, nag-stress test ko rin tayo. Paano nyo pinaalam sa mga pamilya nyo? May dumating ba na instances na sabihin ng mga asawa, mga mali sa mga pwede bang huwag ka muna dyan? Kumbaga, hindi ba na nabanggit yan yung mga ganun? Kasi alam na sa balita. Suportado man kami ng mga pamilya namin. Paalam namin, araw-araw may text man, may signal man doon. Pinapaalam lang namin kung ano yung nangyayari doon sa pamilya na para hindi mag-alala. Masaya ka, proud ka ba, Master, na isa ka sa na-conquer natin yung Marawi? May pagmalaki mo ba yung sa sarili mo ng isang sniper? Balang isang sniper, kapag balikan natin yung Marawi Seeds na yun, doon tayo natuto lahat. Doon tayo na mulat kung ano na yung gira ng kalaban niya yun. Proud na proud kami, kasi tinitangala tayo ng mga ibang bansa dahil doon sa Marawi Seeds. Natapos natin ng urban ng ilang buwan lang. Sa iba Middle East, hindi hanggang ngayon, hindi nila natatapos yung urban na gira. Mas mahirap kasi pasukin yung urban. Pero mga Pilipino, kaya tinitingala tayo dahil natapos natin yung Marawi ng ilang buwan na malaking bayan. Sa pagdadala ng tao, Master, sa gera man o sa atin, ano yung hindi mo makalimutan ng karanasan sa kanila? Ang pagdadala ng tao sa akin, mapagbigyan ko lang ng mga tao ng kagustuhan nila. Yung binibigay ko nila kung ano yung sa mga privileges. Pag sabi may privilege na ikuan, binibigay ko kanila. So, hindi ka naman masyadong strict na pagdating sa baba? Pagdating sa baba, hindi ako stricto. Para sa pamilya, binibigay ko kanila. Pero pagdating sa taas talagang focus ka talaga sa kanila talagang. Pag sa operasyon na talaga sa bundok, sabi ko sa mga bata ko nga, kung ano nung mission natin, yung gawin muna. Pag nasa baba, doon na mag-relax. Kasi buhay natin yun sa naman iba. Ano yung ano yung accomplishment sa unit mo na hindi mo makalimutan? Sa kabuuan na. Kabuuan na. Hindi mo makalimutan na accomplishment na masakali mo. Naambag mo sa akin. Yung sabi ko nga yung mga schooling ko, tinuturo ko rin sa mga kuha natin. Mga schooling ko na tapos, tinuturo ko ng mabuti sa mga estudyante. So, parang instructor. Instructor ako ng series dati. So, yun yung accomplishment mo talaga na Opo. sa lahat ng mga experience mo tinuturo mo sa kanila. Yes, sir. Ay pagmalaki mo yun na Yung- nagawa mo talaga sa pagiging sundalo mo. Yes, sir. Ano yung pinakamahirap, Master? Pinakamahirap at pinakamadramang naranasan araw mo nung nasa taas ka na sa bundok? Yung pinakamahirap lang tayo nung private lang talaga. Nung simula ng private. Alam mo naman private tayo. Lahat parang tayo yung nagdadala lahat. Pagkain, sayo para tayo yung kitchen. Nandun lahat. Kulang na lang rip, nabuhatin natin. Oh. Pag private ka dito sa atin unit, umaabot ng 40 kilos yung dala natin na private. Lahat sayo. Kaldero, pagkain, nandun, dala-dala mo. Yun ang private lang talaga. Yung Pinakamahirap. Pagdating sa baba, ganun ka pa rin. Kasi yun ang private lang talaga yung bugbog sa atin dito. ano yung sekreto mo noon at na-survive mo at dumating ka na ngayon isa ka ng instructor? Yung pagtsatsaga nga, sabi ko, tsagang wala ka patient, o tsaga, di mo masurvive. Kahit anong maisip mo ngayon, alis na lang ako sa serbisyo kasi nahirapan ako ganito. Marami ngayon kasalukuyan sundalo, mga bata, na umalis kasi wala sila tsaga, no? Di sila nagtsatsaga sa serbisyo, no? Dapat tsaga, no? Sikap. Ano yung pinakamasayang araw noon sa taas? Pinakamasayang araw? Ang pinakamasayang araw, pag pa-exit na tayo, yung pa-exit na tayo sa operasyon, masaya na, alam na makainom naman tayo ng coke, soft drinks. Soft drinks lang, kuhan lang tayo ng soft drinks, makainom galing operasyon, masaya na tayo. Buo kayo na. Buo na isang team mo, pag sama-sama na mag-inom ng soft drinks, masaya na yan. Represent nga eh.
kompleto kayo alin sa Kompletong babalik. Yung kompletong babalik. Ano naman yung pinakamalungkot na naranasan na araw mo doon sa taas? sabi ko nga sa kung wag na may na kung kayo na sasabihin kasamahan, doon yung pinakamalungkot. Yung parang maiyak ka rin, no. Gaano So, kasakit ang kapwa sundalo mo na lalo pa kasama mo sa sakwa? Bilang isang sundalo. Tayo mga sundalo, mas mahirap pa ngayon sa mga, mas matindi pa sa mga kakapatid, no. Pamilya na talaga tayo. Kaya kung mayroon na lagasan tayo, masakit na masakit talaga. Parang di mo yung ma-overcome yung kirot. Nararamdaman natin sa puso. Pero hindi pa rin kayo nanghinakang lupa. Hindi pa rin kasi sundalo tayo. Nandun yung mission natin na protect the people nga eh. Secure the land. Yun lang yung natin. Mission. Sa training, Master, ano yung hindi mo makalimutan? Nakaranasan mo na training. Hindi ko makakalimutan talaga yun sa regular course natin Ranger, no. Landon lahat nga. Sabi nga nila, dugot pawis. Marami nga yung pawis mo, gadram. Magkuhan ka ng gadram na pawis. Yung malalabas mo sa katawan mo. At saka patient, no. Ano, pinuutos ng aray. Lublob ka doon. Kung ano, para mga instructor nga no, yung pinakamayaman daw na tao. Kasi ang laruan nila, tao. Hindi yung mga iba, mayamang kotse. Pero yung instructor, tao ang laruan nila, no. Yung utusan tayo, kung sa Ranger tayo, lublob doon, no. Takbo tayo kasi inuutusan tayo. Kung anong mga parusa sa atin. Yung, kasi naparusahan tayo, kasalanan rin may pagkakamali rin tayo. Nababayulit natin yung black book. Na, kaya mayroon rin yung punishment doon. Yung Scout Ranger class yung pinakamahirap na training na naranasan ko. So ano yung naranasan mo rin sa kanila sa Kamalasan o ano, nahuli ka bang nag-SOP ng maneuver noon? Nahuli naman. Noong nag-ranger ako, nahuli rin ako nag-SOP na maneuver, pero padi lang, poslublob. Tinamo ko. Sakit. Pero galing lang sa likod ng, di lang ako maneuver na maayos. Nahuli pa rin ako. Bakit ka nahuli noon? Pag nagsalubong kami, maneuver ko rin, nandun rin pala yung RI. So yun lang talaga nun. Sa pagsiservisyo sa bayan, bilang isang sundalo ka naman, kung may mensahe ka sa mga kabataang Pilipino, ano yung message mo sa kanila? Sa mga nag-aaral ngayon? Sa akin ngayon, pag sa mga kabataan, para sa mga kabataan, mag-aral silang mabuti. Mag-aral silang mabuti para may rin silang susunod na henerasyon. Pagmalik ka rin. Pag-aaral lang kasi ang puhunan ng kabataan. Sa mga gustong magsundalo naman, ano yung paparatid mo sa kanila na nagbabalak na suwerte ng kasapunan? Para sa akin, sa gusto magbalak ng mga sundalo, pumasok lang kayo dito sa Philippine Army. Magpasayo ka dito maganda. Marami kayong matutunan, lahat libre. Pagka natin libre yung pag-schooling, matuto ka ng marami. Lahat sa dito ay, kaso lang, bawat na schooling mo, ituro mo rin sa mga kasamahan mo. Ano kailangan nilang i-kondisyon mo na i-prepare magandaan? Ang una, yung sa Ranger, may tinatawag tayong stamina. Stamina talaga yung kan. At saka spirit. Stamina, spirit. Spirit talaga yung pinakamalakas. Kahit yung skill mo, dito ka na lang matututo sa pagkasundalo mo skill. Matututo na lang ang skill dito. Pero yung kan talaga, yung spirit, pag mawala sa'yo yung spirit, talagang mag-negative ka.